Ito ang mararanasan ng mga mararapture. Merong great tribulation sa mundo. Pero sa mga nadakip ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya, merong marriage supper of the Lamb, at ito ang pangako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. It's a reminder and encouragement if you are servant of God or unbeliever na curious sa paglapit sa Panginoon. Be filled with the Holy Spirit. Be transformed while listening. I want you to share this message upang mapalaganap ang salita ng Diyos bago ang kanyang pagdating. Dahil ito magaganap at gigimbal sa bawat tao. Ang 5 korona na ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Kumanda ka kasi ito ang magaganap. Pangalawang Timoteo 4:8, kaya nga ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katwiran. Now, the prize awaits me, the crown of righteousness. Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin nito sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa kanya at sa mga nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Ito yung putong ng katwiran. Ibibigay ito sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maraming hindi po naniniwala, even rapture, second coming of Jesus Christ. Pero ito yung totoo. Sa lahat na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, merong nakaabang para sa kanila na putong ng katwiran. Kagaya ng mga taong humarap sa pagtanggi sa paggawa ng kasalanan, hindi ka nagpadala sa tukso ng sanlibutan sa mga makamundong pagnanasa. Hindi ginastify ang mga mali. Nanatiling inuuna ang katwiran ng Diyos sapagkat ito ang pangako ng Panginoon. Tinilikuran mo ang mga mali at mga gawing nakagisnan na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi natin magagawa ang mga bagay nito pagkos tayo ay sasamahan ng banal na Espiritu if we are humbly and acknowledge the power of the Holy Spirit. Alam mo kasi nakaharap ka sa hukuman ng Diyos. Alam mo na merong Diyos na hahatol na hindi nasusuhulan, hindi nababayaran. Merong husgado ang Panginoon na matuwid na hahatol sa lahat ng bagay. Hinintay mo ang pagbabalik ng Panginoon, kaya kakaroon ka ng putong ng katwiran. Hindi lang to basta recognition at graduation na nakikita natin dito sa mundo. Ito ay malawakang pagpapakita sa lahat ng naglingkod. Ito ang kanyang pangako, putong ng katwiran. Ito ay isang korona na hindi nasisira, the incorruptible crown. 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Hayaan mo pakinggan to, at habang pinapakinggan mo, kumilos sa iyo ang Panginoon kung isa ka sa mga lingkod ng Diyos na mga nagpagal na nagtiis, nagpigil sa sarili, marami ang pinagpatawad, binigay sa Diyos. Mga bagay na mahirap bitawan pero alang-alang sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Nagpigil kung ano ang gusto at nasunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi birong magsakripisyo, hindi birong magpatawad. Pero dahil sa ibinigay mo sa Panginoon ito at pinagkatiwala mo sa Diyos, meron naghihintay sa iyo in many obstacles sa lahat ng nangyari sa buhay mo, sa journey at sa paglilingkod mo. Nagpatuloy, nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Like an athlete, they discipline themselves. As a Christians, we take the Word of God to correct us and discipline us. Hindi nito matatawaran ng kaligayahan naghihintay sa langit. Kung paano ang mga atleta ay sabik sa tropeyo, sa medalya, higit pa dito ang maghihintay sa mga taong nagtitiis at gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Ang koronang hindi nasisira na igagawad sa mga lingkod ng Panginoon. Can you imagine? Lahat ng atleta dito sa mundo gusto ng gold medal, gold trophy, recognition, even respect, at maraming benefit kapag ikaw ay nanalo sa isang kompetisyon sa larangan na kahit ano pong sports dito sa mundo. Take note of this. Kahit hindi ka magaling, pero sinasamahan ka ng Diyos, ipinapangaral mo ang salita ng Diyos, namumuhay ka sa katwiran, sa mundo na hindi ka mapapansin kung hindi ka tanyag, sa mundo na hindi ka acknowledge kung wala kang pera at walang sinabi ang pangalan mo. Pero sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay nagtitiis, dinidisiplina ang sarili, lumalakad sa kalooban ng Diyos, higit pa sa medalyang merong sa mundong ito ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung ang medalya at tropeyo ay nasisira sa mundong ito,
nakalawang at hindi totoong ginto. Pagdating sa langit, merong koronang hindi nasisira, the incorruptible crown. Buhay ang nilalaan bilang isang atleta. Buhay ang nilalaan para makamit ang medalya o ang tropeyo. Pero sa paglilingkod sa Diyos, hindi lang basta oras, panahon. Buhay din ang binubuhos. Buhay ang binibigay mo sa Panginoon, bibigay din sa iyo ng Panginoon ang gantimpalang nagmumula sa kanyang kaligayahan. Higit pa to sa ating iniisip, sa ganda pinilaan ng Diyos para sa iyo. But the promise of God na naghihintay sa lahat na nagtitiis at nagtsatsaga habang nagpapatuloy sa Panginoon. Kahit maraming obstacles, kahit maraming mga failures, hindi magandang nakaraan, nagpapatuloy sa Panginoon at dinidisiplina yung sarili upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Nagagawa ang mga bagay na ito dahil sa kakayahan ng Panginoon na iginagawad sa kanyang mga mananampalataya. If we are totally surrender sa Panginoon, merong nakaabang sa atin na gantimpala. Ito ang korona na ibibigay sa mga mananampalataya. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Nagtiis ng may pagtsatsaga sa mga pinagdadaanan habang naglilingkod sa Panginoon, nagpagal at hindi tumalikod sa Panginoon sa pananampalataya, kahit na may pagsubok at persecutions, hindi pinili ang tukso, bagkos lumayo sa tukso. Pinili na manindigan sa pananampalataya sa Panginoon at hindi tumalikod sa Diyos. Sa harapan ng maraming tao, kahit pa kamatayan ang naghihintay sa Kanya, mga nagbuwis ng buhay para sa Ebanghelyo, mga nagtalaga ng buhay para sa kaharian ng Diyos, hindi tumalikod sa hirap, sa dusa, sa kawalan, sa kahubaran, nagpatuloy kahit may pinagdadaanan, na natiling tapat hanggang wakas, ipinalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Mga naglaan ng buhay sa Panginoon, itinaya kahit sa bingit ng kamatayan at hindi pinagpalit ang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga taong mga inalimura dahil sa paglilingkod sa Diyos for Christ's name's sake, pero hindi pa rin tinalikuran ang pananampalataya sa Panginoon. Mga nagtaya, naglaan ng buhay sa Panginoon kahit pa bawian sila ng buhay para lang sa Ebanghelyo, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi alintana sa kanila kahit ang kamatayan. Marami ngayon ng mga Kristiyano, wala lang masaing, wala lang mabili na ganito, tatalikod na sa Panginoon. Katiting lang na pagsubok o problema, tumatalikod sa Panginoon. Pero sa lahat nagpapagal, nagtitiis, bubuwis ng buhay, even temptation ay tinatalikuran, lumalayo, to nakahintay sa kanila. Tatanggap siya ng crown of life. Ito ang korona para sa mga mananampalataya na naglilingkod at merong kawan. The crown of glory. Yung mga lingkod ng Diyos nagpapangaral ng salita ng Diyos, especially may mga kawan, may mga tupa. Nagtiis na mangaral kahit walang kapalit na pera. Naglingkod sa Diyos at inilaan at inilagaan ang kawan ng Diyos. Mga ebanghelista na hindi lang basta naghahayag ng salita ng Diyos, kundi pinagmamalasakitan ng mga kaluluwa, pinapanalangin, inaasikaso, inalalapit ng merong katyagaan papalapit sa Panginoon. Mga pastol, mga apostol, mga propeta, ebanghelista, mga guro, mga ministeryo, mga misyonaryo, and every person carrying out the Great Commission, tatanggap sila ng crown of glory. 1 Peter chapter 5 verse 2 hanggang 4. Ipinamamanhik kong pangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Pangasiwaan nyo sila, hindi dahil sa napipilitan kayo kundi kusang loob, hindi dahil sa kasakiman, sa pagkamkam ng salapi at masasamang paraan, kundi sa paghangad na makapaglingkod, at hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan kundi bilang huwaran sa inyong kawan sa pagparito ng Pangulong Pastol, at tanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kalwalhatian. Dito nyo maunawaan mga kapatid, bakit may naglilingkod sa Diyos, tinatalikuran ng pangarap, kahit ang pagkita ng pera, masunod lang ang kalooban ng Panginoon. Hindi lahat tinawag sa paglilingkod at hindi lahat tinawag maging pastor. Hindi lahat tinawag maghayag ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa may makukuha ka, kundi ito ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Sa mga naglaan ng buhay para ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo, nag-alaga ng kawan, may mga simbahan, maraming tumatalikod na pastor,
taon-taon dahil sa hirap ng buhay. Maraming tumatalikod dahil sa kawalan at kahubaran. Ang mga pinagdadaanan ng bawat simbahan, persecutions, mocking, accusations, sa pagkamkam sa salapi sa simbahan. Pero sa lahat ng totoo na nagmiministeryo sa Panginoon, sa mga nag-alay ng buhay para sa Diyos, paglingkod sa Diyos at paglingkod sa community, sa tao, sa mga hindi pa nakakilala, nangangaral sa street, sa bundok, bukiran, ito ay panawagan, ito ay ministeryo. Ito ay walang hinihinging kapalit, pero nakaabang sa inyo ang Panginoon. Nakaabang sa bawat mananampalatayang naglaan ng buhay para sa Diyos at para sa mga kawan. Sila ay tatanggap ng putong ng kalwalhatian. Sasalubungin ng Diyos ng merong galak at tuwa sa mukha ng ating Panginoon. Well done, my child, good and faithful servant. Enter to the joy of your master. Ikaw ay nagtapat sa maliit, ikaw ay papamahalaan ng mas marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napakasarap lang pakinggan ito, mga pangako ng Panginoon. Hindi lang tayo iiyak dahil sa paghihirap at matinding karamdaman. Pagdating sa harapan ng Panginoon, pag tayo ay nagkita-kita na sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sa punong pari, sa dakilang pastol, pupunasan niya mismo yung luha natin. Hindi yung luha ng hirap, luha yon ng kagalakan. Dahil ito ang huling korona ang igagawad sa mga mananampalataya, the crown of rejoicing. 1 Thessalonians 2 verse 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ito ay korona para sa lahat ng mga pinabanal ng Panginoon. Every saved person, lahat ng mga naligtas, mga tinanggap ang Panginoong Jesucristo, mga naniwala sa ginawa ng Diyos, mga nanumbalik at hindi nahuli ang lahat, tatanggap ng putong ng kagalakan. Yung hindi ka naiiyak dahil sa sakit, sa karamdaman, sa hirap, kundi mapapaiyak ka na habang sinusuot sa iyo ang kagalakang galing sa Diyos at sasalubungin ng Panginoon nasa presensya ng ating Diyos. Kahit mga unang nanampalataya sa Diyos bago ang Panginoong Jesucristo na magkatawang tao, lahat po tayo, mga kapatid, may nilaan ng Diyos para sa atin. Ngayon, mamimili ka kung sino ang paglilingkuran natin, Panginoon o ang kalaban ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo? Upang tayo ay maligtas at mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kahit sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi mo ikakatakot ang kamatayan kasi ito ay simula pa lang para salubungin ang Panginoon. Kung maraming pagdurusa dito sa lupa, dito sa mundo, maraming sakit, karamdaman, kayo mag-alala, mga kapatid, blessed is our hope, ating Panginoong Jesucristo. I hope na kumikilos sa iyo ang banal na Espiritu habang pinapakinggan ang mga mensaheng ito. Gusto kong i-share mo ito sa iyong mga kakilala, even sa iyong wall, sa mo man napapanood ito. Lungon ka ng Panginoon. Gusto kong magpasalamat sa iyo na nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong na hindi ko sinasabi sa video po ito, let me know in the comment section. Follow kayo kung napapanood nyo po ito sa Facebook at TikTok. Subscribe po kayo kung napapanood nyo sa YouTube. God bless you, mga kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.